Isa na siguro sa pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang magsasaka kapag nakikita niyang namumulaklak na at namumunga ang kanyang mga tanim na halaman. Pero isa sa mga nakakalungkot, kapag nakikita ng isang magsasaka yung bulaklak ng kanyang tanim nalalanta o nalalaglag. At kapag ang bunga naman natutuyo at nalalaglag. Sa bidyong ito ang matutungahan nyo ang mga dahilan kung bakit ang bulaklak hindi nagtutuloy na bunga. At yung maliit na bunga natutuyo at nalalaglag. Ang unang dahilan masyadong bata yung halaman. Dahil hindi pa kayang tustusan ng halaman yung pangangailangan ng bunga. Kaya namamatay. Tulad din naman ng tao yun na kapag masyadong bata yung ina, hindi rin niya kayang alagaan yung anak niya kung hindi tutulong yung magulang. Kaya paalala sa mga bata, aral muna. May mga halaman na tinatanggalan talaga nilang unang bunga tulad nitong talong. Tinatanggal na yung unang bunga ng talong para mas mabilis yung paglaki ng talong. Dahil kapag hindi na tinanggal yung unang bunga, pupunta yung sustansyang halaman dun sa unang bunga. Kaya bumabagal yung paglaki at pagkapal ng halaman. Ginagawa din nila ito sa pareha para mabilis ang kanyang paglaki. At para mas mabilis itong mamunga ng marami. Ginagawa din nila ito sa siling panigang para mabilis lumaki ang halaman. Para mabilis lumaki ang puno at marami ang pagbungahan. Kahit sa pakwan, tinatanggal din nila yung unang bunga ng pakwan. Maliit daw kasi magiging bunga ng pakwan pag yun ang pinalaki nila. Kaya ang pinapalaki nila sa pakwan yung sumusunod na bunga. Kaya kapag yung batang halaman namulaklak at namunga at nalaglag, huwag kayo madismaya. Normal lang yan sa batang halaman. Pangalawa, nutrients deficiency. Isa rin sa maaaring dahilan kung bakit hindi nagtutuloy yung bunga ng halaman dahil yan sa kakulangan ng pataba. Tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium o NPK. Lalong-lalo lang potassium na kailangan ng halaman sa kanyang pamumulaklak at pumunga. Tumutulong din kasi ang potassium para magtuloy na bunga yung mga bulaklak. Siya rin ang responsable sa pagkakaroon ng maraming bulaklak at bunga. Pinapasarap din ng potassium ang bunga ng mga halaman. Meron na akong ginawang video kung ano ang function ng NPK sa halaman. Kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko lang sa end screen yung video at yung link naman ilalagay ko sa description box. Isa pa sa sustansyang kailangan ng halaman para mabuo ang bunga, itong calcium. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy yung bunga ng kalabasa dahil yan sa blossom and rot. Na ang dahilan kakulangan sa calcium. Nakakatulong din ang calcium para malabanan ng halaman yung pabago-bagong lagay ng panahon. Para masolusyonan natin yung kakulangan ng calcium sa halaman, maglagay lang tayo ng calcium. Pwede tayong gumamit ng organic na calcium at inorganic na calcium. May mga ginawa na akong video kung paano gumawa ng organic na calcium. Tulad ng calcium, kalpos, bis amino acid at paggamit ng balat ng itlog bilang pataba. Yung mga organic na patabang yan, mayaman yan sa calcium. Kung gusto nyo naman gumamit ng inorganic na calcium, pwede naman tayong bumili sa agricultural supply ng calcium nitrate. Tulad ng Yara Liva Tropicot. Kadalasan sa agricultural supply, 50 kilos ang available. Kung hindi nagtitingin ang agricultural supply, pwede naman kayong bumili sa online shopping. Meron natang mabibili 1 kilo hanggang 3 kilo sa online shopping. Ang pangatlo, extreme temperature. Isa rin sa maaaring dahilan kung bakit hindi nagtutuloy yung bunga ng halaman dahil sa sobrang init ng panahon. Lalo na dito sa lowland pag panahon ng summer. Isa pa sa epekto ng sobrang init na panahon, madaling matuyo ang tubig. Kaya kinakapos ng tubig yung halaman. Kahit sa tanim mong kalabasa, kapag panahon ng summer, hindi ako makapabunga, laging nalalaglag yung bunga na bubulok. Kahit nilalagyan ko pa ng calcium, nalalaglag pa rin yung bunga kapag sobrang init yung panahon. Kahit sa palay, kapag sobrang init ng panahon, nababawasan din yung ani ng palay. Kaya sa mga nagtatanim ng palay, magandang iwasan na yung panahon ng pamumunga niya may taon sa sobrang init na panahon. Bukod kasi sa mahirapan na sa patubig, hihina pang ani. Nakakatulong din yung paggamit ng shade net para mabawasan yung sobrang init. Kapag gumamit tayo ng original shade net, nakakabawas ng 50% na init. Dahil ordinaryong net lang ginamit namin dito, maganda na kung nakabawas ng 30%, malaking tulong na rin yun sa halaman.
May gumagawa rin naman na pinagsasabi ng itanim yung sili at patola. Yung sili kasi kapag sobrang init ng panahon nalalanta. Kaya malaking tulong yung dilim ng patola para mabawasan yung init. Sa matataas naman lugar, ang kalaban naman lang yung sobrang lamig ng panahon. Tulad na dyan sa Sagada at La Trinidad. Nagpupros yung mga dahon, bulaklak at bunga kaya hindi na-develop yung bunga. Pang-apat, hindi tamang paraan ng pagdidilig. May mga time kasi na nasusobra yung pagdidilig. Tapos nasasabayan pa ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya nalalanta at naapektuhan yung pamumulaklak at pamumunga ng halaman. Isa pa sa epekto ng sobrang dilig, nagkakaroon ng root rot yung mga ugat kaya namamatay yung halaman. Kung minsan naman kinukulang naman sa pagdidilig. Kapag kasi naka-container yung halaman, kung maaari madiligan yan ng umaga sa kahapon lalo kung sobrang init. Isang araw mo lang yan na hindi madiligan, kinabukasan niya malalanta na. Nakaka-apekto ang kakulangan sa tubig sa pagdevelop ng bulaklak at bunga. Ang pang-5, pag-atake ng mga peste. Isa dito yung pag-atake ng aphids at mealybug. Isa pa sa batid yung sumisira ng bulaklak at bunga yung mga uod, tulad ng leaf folder. Kumakain kasi ng bulaklak at maliit na bunga ang leaf folder, kaya hindi na nakakalaki ang bunga, namamatay na at nalalaglag. Ang fruit fly din, mapanira rin sa mga batang bunga. Kapag kasi naitlugan ng fruit fly yung mga batang bunga ng halaman, hindi na rin ito nakakalaki, naninilaw na at namamatay na. Kaya sa patula at mangga, malaki rin problema ang fruit fly. Kaya maraming nalalaglag na bunga ng mangga dahil sa fruit fly. Isa pang pesteng sumisira sa mangga itong mango hopper. Kadalasan itong iatake yung mga bulaklak at mga maliit na bunga ng mangga. Kaya hindi rin nakakalaki yung mga bunga ng mangga. Halos 60% ng bunga ng mangga ang nawawala kapag hindi na-control ang mango hopper. Ang ginagamit pang control sa mango hopper, kombinasyon ng chicks at dishwashing liquid. Ang ginagamit ko ng pang-control sa fruit fly yung super net. Meron na akong ginawang video kung paano gamitin yung super net. Yung pag-control sa aphids at mealybug, may ginawa na rin akong video. Kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko lang yung link sa description box. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nalalaglag yung mga bunga ng mangga. Kapag sobrang dami ng bunga ng mangga, kusa niya rin itong ilalaglag. Isa pa sa mga peste kung bakit hindi nabubuo ang bunga dahil sa mga fungus at bakterya. Tulad nitong sa palay, itong nekrat. Natutuyo na kasi yung liig ng palay kaya hindi na nabubuo yung bunga. Pang-6, lack of pollinators. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi nabubuo yung bunga dahil walang pollinator. Magandang magtanim ng mga namumulaklak na halaman sa palibot ng garden para makatrack ng mga pollinator. Para masigurado mapollinate itong mga bulaklak, pwede tayo mag-manual pollination. Kumuha lang tayo ng similya sa lalaking bulaklak. Saka natin ito ilagay sa stigma ng babaeng bulaklak. Pang-7, ulan. Isa rin sa malakas na manirang bulaklak yung ulan. Isang palay sa naapektuhan ng gusto sa ulan. Ang palay kasi panahon ng pamumulaklak niya, bumubukas ang bulaklak ng palay ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kapag umulan, nakabuka yung bulaklak ng palay, nasisira na yung bulaklak ng palay, hindi na nagtutuloy na bunga. Ang kainaman nga lang sa palay, hindi sabay-sabay na mamulaklak. Ang mahirap nga lang dito kapag tuloy-tuloy na umuulan sa panahon ng pamumulaklak ng palay. Kaya kadalasan sa panahon ng tag-ulan, mahina ang ani ng palay. Sa ganitong kondisyon naman, wala naman tayong magagawa. Ang pwede lang natin gawin, ipanalangin na lang natin yung palay natin na huwag umulan sa panahon ng kanyang pamumulaklak. Isa pa sa apektado ng gusto ng ulan, itong bulaklak ng mangga. Kapag kasi naulanan yung bulaklak ng mangga, nasisira na yung bulaklak ng mangga, nangingitim. Kapag ganito ang nangyari sa bulaklak ng mangga, nangitim yung mga bulaklak, tinatanggal nila yung nangitim na bulaklak ng mangga sa pamamagitan ng pagyugyog o kaya in-spray nila ng power spray para malaglaging nasunog yung bulaklak ng mangga. Saka na i-spray ng insecticide para hindi masira yung natirang bunga pa ng mangga. Pang-8, hailstorm. Isa rin sa napakalas manira ng bulaklak at bunga ng halaman itong hailstorm o pag-ulan ng yelo. Kahit sinlaki lang ng bitsuelas yung tatamang yelo sa bulaklak, siguradong malalaglag yan kahit sa bunga. Kaya halos lahat ng tamaan ng yelo halos nasisira na. Yung pinabulaklak ko dating mangga, halos naubos yung bunga dahil sa hailstorm. Sa dami ng problema ang hinaharap natin sa pagtatanim ng halaman,
Kung gusto natin maging matagumpay sa pagtatanim, huwag natin kalimutang manalangin. At gampanan din natin yung obligasyon natin sa mga halaman. Ito yung walong dahilan kung bakit hindi natuloy maging bunga yung bulaklak at maliliit na bunga ng halaman. Kung alam nyo naman pong makakatulong sa iba, pakishare na lang po at huwag nyo na rin kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell. Dito na po tatapos yung video natin. Marami pong salamat sa panonood at pagwalain kayo ng Panginoon.